What's up mga ka-homies? Ngayon ay nasa ikatlong linggo na tayo ng paghahanda para sa pagdiriwang ng tagumpay ni Jesus sa kadiliman at kamatayan o ang Pasko ng pagkabuhay. At ipinapaalala sa atin ng panahong ito ang kahalagahan ng pagsisisi o ang pagbabalik loob sa ating mahal na Panginoon. Noong nakaraang linggo, nabanggit ko sa aking homilya ang tema ng pakikinig. Ang tamang pakikinig ang magbibigay daan sa pagbabago at paglago ng isang tao. Kung kaya naman patuloy tayong makinig sa mga salita ng Diyos, sa kanyang mga aral at mga aral ng simbahan na daluyan ng karunungan ng Diyos dito sa mundong ibabaw. Para patuloy tayong magbagong anyo at hari nawa balang araw ay makamit natin ang kalwalhatian ng ating mahal na Panginoon. Malalaman natin ang isang tao ay tunay na nakikinig kung siya ay may nararamdaman sa kanyang kalooban. Damdamin ito ng pagkabagabag dahil sa kanyang mga pagkakamali o ng kanyang mga kasalanan. Ito ang aakay sa kanya upang magsisi sa lahat ng kanyang mga pagkakamali hanggang sa mabuo ang isang desisyon na hindi na siya muling gagawa ng mga bagay na makasusugat sa kanyang kaluluwa at makasasakit sa iba. Ang tawag natin dito sa Ingles ay guilt. Kaya minsan tinatawag natin guilty ang isang tao, nababagabag ang kanyang kalooban. At dito pumapasok ang diwa ng katotohanan na pilit nag-aanyaya sa ating lumikas mula sa pagkakasadlak natin sa kasalanan na siyang nagpapahirap naman sa ating kaluluwa. Sa kasamaang palad, may mga taong ang tingin nila sa sarili ay hindi nagkakamali o nakagagawa ng kasalanan. Kung kaya naman, hindi na nila nakikita ang kahalagahan ng pagsisisi o ng pangungumpisal. Ilan sa atin ang nagkukumpisal sa pari at humihingi ng kapatawaran. Ilan sa atin ang humihingi ng tawad sa mga taong nagagawa natin ng pagkakamali o ng kasalanan. Mga kahobis, lahat tayo ay nagkakasala. Dumadaan ang araw at gabi at may mga bagay tayong nasa sambit o kaya naman ay nagagawa na taliwas sa kagustuhan ng Diyos. At kung pakikinggan natin ang sinabi ni Jesus na kung hindi tayo magsisisi, tayo ay magdurusa. Ngayong panahon ng Kwaresma at sa lahat ng panahon, huwag sana nating ibagkait sa ating mga kaluluwa, sa ating puso, sa ating isip, ang kapahingahan na nag-uugat sa tunay na pagsisisi. Ito ang kapayapaan na magpapalaya sa atin mula sa mga bagay na nagpapabigat sa ating kalooban. Ito ang magpapahimbing sa atin tuwing sasapit ang gabi. Ito rin ang magbibigay lakas at direksyon sa atin para mabuhay ng matiwasay kasama ang Diyos sa araw-araw. Pagpalain nawa kayo ng buong may kapal, ngayon at kailanman, hanggang sa muli mga kahobis.